Hello mga guys! So ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga topic na kung saan ay kung ano yung mga nilalagay natin sa ating mga YouTube, sa Facebook, yung mga ina-upload natin. So, yung opinion ko, ayan, share ko and may kikwento rin ako sa inyo. Bakit ko nga ba naisip ang ganitong topic? Kasi may mga napapanood ako guys na mga gaya nito yung kay Farm Boy na kanyang kinontent yung tuwang-tuwa siya sa paghawak ng tarsier na akala niya ay okay lang, pero yun pala ay yung kanyang content na oo, nag-trending nga, pero ang kalakip naman nun ay syempre baka kinasuhan siya ng DNR sa paghawak ng mga tarsier. Kasi makikita ninyo sa tarsier, yan, pakita ko sa inyo, na na-stress ng husto yung tarsier. And ang mga tarsier kasi, di ba, dapat ay hindi hanggat maaari hindi hinahawakan sila sapagkat kapag na-stress na, kapag nabulabog sila, may tendency na yung mga tarsier na yan ay pag na-stress sila, nagsisuicide sila. So, at yung mga tarsier na yan ay bilang na sila, kumbaga endangered species na sila. So, yan yung kinontent ni Farm Boy. At isang example lang siya, and marami pa akong nakikitang mga content na kung saan ay talagang nag-iisip sila kung paano maging trending yung kanilang video and channel. So, mahirap nga naman mag-isip ng mga content na ilalagay, pero dapat mag-isip muna tayo bago tayo mag-click, mag-post, kung ito ba ay nakakasama, kung ito ba ay alam mo yun, yung syempre, sa bawat sinasabi mo, sa bawat pinopost mo ay may kalakip yan dahil maraming mga nanonood ng iyong channel at ito ay worldwide at konting salita, konting post, kapag meron kang nasaktan o naagrabyado o may nasagasaan ka, lalo kapag alam mo yun, mabigat na tao, nasagasaan mo, or kilalang tao, or syempre, ang tendency niyan ay pwede kang it's either mahabla or mabash. So yan. Yan yung epekto ng pagiging content creator. Once na kapag nag-isip ka na maging content creator, dapat mag-isip ka ng ilang beses muna bago ka mag-ano na iyong channel or na iyong na iyong content. Kasi hindi biro ang pagpo-post ng mga videos sa YouTube, Facebook, TikTok at yung iba pa. Nakakatuwa din naman kasi marami ako natutunan dito sa pag-YouTube. Like for example, yung pag-edit, video edit, and then gumagawa ng thumbnail. Malaking bagay sa akin kasi nag-self-study tayo sa pag-video edit, and then thumbnail, and then yung pag-YouTube. Bago ako nag-start dito, kasi nag-start tayo halos, nag-active tayo dito nung pandemic kasi talagang walang magawa sa bahay. Nakakulong ka sa bahay. Kailangan mo maging productive. So, nag-isip tayo ng paraan para maging productive tayo, para hindi na kasi guys, nung naalala niyo nung pandemic ay halos parang nakakapulpul ng utak kasi nakakulong ka lang sa bahay, hindi ka lumalabas, wala kang social life, wala kang ang tawag nito, wala kang mapuntahang lugar para at least ma-refresh ang iyong pakiramdam. So yun, kaya ako nag-YouTube kasi talagang nakakapulpul ng utak yung nakakulong ka sa bahay. And then, yun, nag-self-study tayo. Nanood ako ng mga videos regarding sa
pagpo-post ng mga videos dito sa YouTube, and then yung video editing, and then kung ano yung magandang editor, tama ba? Sa apps, sa Play Store pala. Yan, sa Play Store, kung ano yung magandang app na video editor, at binasa natin yung mga reviews ng bawat video editor, and then yung thumbnail makers, yan. Hanggang sa sinubukan ko. Bale, hindi ako agad nag-post ng ang tawag nito ng video sa YouTube. Tinry ko muna. Nilahula ko muna. Muna ako sa Play Store. Nag-download tayo ng app na editor, and then tinry ko, nilahula ko siya. Nagtanong ko ng mga pictures and then videos. Tinry ko kung ano yung function ng bawat isa do sa video editor. And same as sa paggawa ng thumbnail. Though ang thumbnail kasi kapag nag-start ka sa YouTube, hindi pa agad-agad inaano yung function button yung paglalagay ng thumbnail sa YouTube, kasi may certain kailangan ma-achieve mo yung ganitong subscriber bago mo maano yung thumbnail, magkaroon ka ng function na thumbnail. So yan, so yun yung aking story behind kung yan, bakit tayo nag-start din ng ating channel, dahil nga pandemic noon, nakakapulpul talaga ng utak. And minsan may mga iniisip din tayo mga topic na kung saan ay inaakala natin magka-trending, lalo na may mga kasi nag-iisip ng mga bagay na alam mo yun, beyond that, na talagang gaya nun, yun nga si Farmboy ay natuwa siya doon sa Tarsier, hindi niya akalain. Though siguro naisip din niya na magka-trending yung kanyang content, pero hindi niya alam na may kalakip yung pagka-trending ng kanyang video. Kasi kapag ikaw ay nag-create ng video at nag-post ka dito, di ba, nagbe-base tayo sa views. So the more views, much better, kasi di ba, doon tayo kumikita. Lalo na kapag pinapanood nila yung ads na naka-sandwich dito sa ating mga videos. So doon tayo kumikita. Kaya yun, naisip ni Farmboy ay ganon, dahil sabi niya siguro, magka-trending to pag hinawakan ko yung Tarsier. Parang feeling niya, siya yung kauna-unahang taong nakagawa nun. Pero hindi niya alam na bawal talaga. Kasi nga, endangered species na yung mga Tarsier. So, yun, sample lang yun. Kaya nga dapat mag-isip tayo ng content na kung saan ay hindi tayo makakasagasa o makakasakit, or wala tayong nilalabag na batas. Yun. So, okay lang sa akin. Kung konti lang manood, okay lang. At least may nanonood, di ba? So, kontento na ako. Though, masasabi ko naman na hindi malaki ang kinikita ni Chocopam dito sa pag-YouTube. Ine-enjoy lang natin ang paggawa ng mga videos. Dahil, nakasanayan na natin, and of course, na-monetize na nga tayo, and sayang naman kung hindi itutuloy. Kaya ito si Chocopam, tuloy-tuloy. So, yan ang aking topic for the day. And always remember na to think before you post, before you click. Dahil worldwide ang ating mga content. Maraming nanonood. So, before you think about a topic na akala ninyo na magte-trending, isip-isip muna tayo bago tayo mag-post dito. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay, at dun sa lahat ng mga first timers, please don't forget to subscribe and pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga updated videos na aking ipapasok dito sa YouTube. Pakiclick na rin yung like button, and pwede rin kayo mag-iwan ng inyong mga opinion, kaya mga suggestions or whatsoever dito sa comment section below. So yan guys, maraming salamat po muli. Always stay safe and God bless. Hanggang sa muli natin pagkikita, kita-kits tayo uli. So paalam, bye-bye!